Hala, mukhang may balak ang Vietnam na atakihin ang China. Pero ano nga ba ang dahilan sa likod ng ganitong tensyon? Hindi na bago ang sitwasyong ito dahil matagal nang nag-aangkin ang China ng mga teritoryo sa South China Sea na pinagtatalunan ng mga bansa tulad ng Pilipinas, Malaysia, Brunei, Cambodia at ang Vietnam. Sa kasalukuyan tila lumalaban na rin ang Vietnam sa China. Ayon sa mga ulat, nagtatayo ang Vietnam ng mga artificial na isla malapit sa South China Sea at nakakuha sila ng mahigit 2,000 acres mula sa karagatan mula noong Nobyembre 2023. Ang hakbang na ito ay tila isang pagsasalungat sa agresibong patakaran ng China at nagpapakita ng paghahanda ng Vietnam para sa posibleng digmaan sa hinaharap. Sa pamamagitan ng pagbuo ng mga isla, nais ng Vietnam na patatagin ang kanilang presensya at ipakita na handa silang ipaglaban ang kanilang mga karapatan sa teritoryo. Ang mga pagkilos na ito ay hindi lamang simpleng pagtatayo. Ito ay isang estratehikong hakbang upang mapanatili ang kanilang soberanya laban sa patuloy na panghihimasok ng China. Sa ganitong konteksto, nagiging mas makabuluhan ang mga hakbang ng Vietnam upang ipakita ang kanilang determinasyon at lakas sa harap ng isang potensyal na hidwaan. Sa totoo lang, alam naman natin na bully ang China at ngayon may mga bansa na hindi lamang sa Pilipinas ang talagang pumapalag na sa kanila. Ito ay ang bansang Vietnam. Sa kasalukuyan, ang mga tensyon sa pagitan ng China at mga bansa sa Timog Silangang Asya ay patuloy na lumalala, lalo na sa konteksto ng mga insidente sa karagatang sakop ng Vietnam. Isang mahalagang pangyayari ang naganap noong Setyembre 10, 2024 kung saan inatake ng Chinese Coast Guard ang mga mangingisda mula sa Vietnam. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng galit hindi lamang sa mga mangingisda kundi pati na rin sa buong bansa. 3 Vietnamese fishermen ang nagtamo ng mga sugat at kinailangan pang isugod sa ospital na nagpalala sa sitwasyon at nagbigay diin sa matinding tensyon sa rehiyon. Ang pagkilos ng China laban sa mga mangingisda ng Vietnam ay hindi lamang isang simpleng insidente. Ito ay simbolo ng mas malalim na hidwaan sa karagatang ito. Ang gobyerno ng Vietnam ay mabilis na tumugon, pinahayag ang kanilang matinding galit at pag-aalala. Sa kaibahan sa ibang bansa tulad ng Pilipinas na madalas ay nagpoprotesta lamang, ang Vietnam ay nagpakita ng mas matatag na posisyon. Ang kanilang gobyerno ay nagbigay babala sa China na tila nagpapakita ng determinasyon na ipagtanggol ang kanilang soberanya. Ang mga Vietnamese kasi ay kilala sa kanilang katatagan at tapang. Sa kabila ng panganib na dulot ng China, hindi natatakot ang bansa na ipaglaban ang kanilang karapatan. Ang insidenteng ito ay nagbigay diin sa kanilang pagkakaisa at pagsuporta sa isa't isa laban sa pambubuli na ginagawa ng China. Ang alitan sa pagitan ng Vietnam at China ay hindi bago. Isa sa mga pinakakilalang insidente ay ang Haiyang-Shiyu 981 standoff noong 2014 kung saan nagpadala ang China ng isang oil rig sa mga teritoryo na inaangkin din ng Vietnam. Ang sitwasyong ito ay nagresulta sa malawakang anti-China protests sa Vietnam. Bilang tugon sa agresibong aksyon ng China, simula pa noong 2015, lihim na nagsagawa ang Vietnam ng mga proyekto upang lumikha ng mga artipisyal na isla. Ayon sa Asian Maritime Transparency Initiative, nakapagpalawak ang Vietnam ng halos 420 acres o 170 hektares hanggang noong 2022 at umabot na ito sa kabuwang 540 acres o 219 hektares matapos ang 10 taon. Ang mga artipisyal na isla ito ay hindi lamang basta lupa. Ito rin ay may kasamang mga military bases, communication equipment at iba pang pasilidad na nagpapalakas sa kanilang depensa laban sa China. Isang mahalagang proyekto ay ang Barca Canada Reef na itinuturing na pinakamalaking outpost ng Vietnam. Sa sukat nitong 238 hanggang 412 acres, ito ay mayroong infrastruktura na nakatuon sa pagtatanggol laban sa anumang potensyal na pag-atake mula sa China. Ang pagkakaroon ng ganitong mga pasilidad ay nagpapakita ng matibay na determinasyon ng Vietnam
na ipaglaban ang kanilang teritoryo at karapatan. Ang patuloy na tensyon at agresyon mula sa China ay nagdudulot din ng pagbabago sa relasyon ng Vietnam, hindi lamang sa China kundi pati na rin sa ibang bansa. Ang mga alyansa at pakikipag-ugnayan nito sa ibang mga bansa, tulad ng Estados Unidos at Japan, ay tila lumalakas bilang bahagi ng mas malawak na estratehiya upang labanan ang impluwensya ng China. Maraming eksperto ang naniniwala na ang sitwasyong ito ay maaaring magdulot ng mas malawak na hidwaan, hindi lamang sa rehiyon kundi pati na rin globalmente. Ang pagtaas ng militarisasyon at ang pagtatayo ng mga artipisyal na isla ay maaaring magresulta sa mas mataas na antas ng tensyon, kaya't mahalagang bantayan ito. Ang pagpapalakas ng kanilang militar ay isang pangunahing bahagi ng estratehiya. Ang bagong runway at iba pang infrastruktura ay magbibigay daan para mas mapabuti ang kanilang maritime patrol capabilities. Sa kasalukuyan, mayroon lamang silang isang runway na 1,300 metro ang haba. Ngunit dahil dito, magkakaroon sila ng kakayahang mag-deploy ng mas maraming combat aircraft. Ang pagbuo rin ng mga military structures tulad ng anti-ship artillery o missile platforms ay nakikita bilang isang paraan upang labanan ang agresyon mula sa China. Ang sitwasyon ay nagdulot ng direktang komprontasyon sa mga nakaraang buwan, tulad ng nangyari noong Mayo nang magprotesta ang Vietnam sa paglalagay ng isang barko ng ospital ng hukbong dagat ng China sa loob ng Paracel Islands. Ang bagong halal na presidente ng Vietnam, si To Lam, ay nanawagan para sa isang mapayapang resolusyon sa mga hindi pagkakasundo sa dagat at hinimok ang parehong panig na igalang ang mga lehitimong karapatan at interes ng bawat isa. Bagamat ang Vietnam at China ay kapwa mga rehimeng komunista, ang mga komento ni Lam ay nagpakita ng pagtaas ng tensyon sa relasyon ng dalawang bansa. Ang mga eksperto ay naniniwala na ang Vietnam ay maninindigan laban sa China sa isyu ng South China Sea, ngunit hindi rin ito interesado sa isang direktang paghaharap. Ang Vietnam ay patuloy na nagsusumikap na pamahalaan ng tensyon sa China habang nakikipagbuno ito sa mga isyu sa ekonomiya at pampulitika sa loob ng bansa. Ang Vietnam ay nagsimulang magkaroon ng mas malapit na ugnayan sa United States, ang pinakamalaking karibal ng China, upang palakasin ang posisyon nito sa rehiyon. Ang mga pag-unlad sa South China Sea ay nagpapakita ng lumalagong panganib ng isang direktang salungatan sa pagitan ng mga bansa sa rehiyon. Ang mga pag-uusap at diplomatikong solusyon ay nananatiling mahalaga upang mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ang galit ng Vietnam ay nag-ugat mula sa mga agresibong hakbang ng China, kabilang ang pagtatayo ng mga artipisyal na isla at ang pag-angkin sa halos buong karagatang ito na mayaman sa likas na yaman. Sa kabila ng mga kasunduan at diplomatikong usapan, patuloy na lumalabag ang China sa soberanya ng Vietnam, na nagdudulot ng matinding galit at takot sa mga mamamayan at pamahalaan ng Vietnam. Bilang bahagi ng kanilang estratehiya, nakikipag-ugnayan din ang Vietnam sa iba pang bansa upang makabuo ng alyansa laban sa China. Halimbawa, nakipagtulungan sila sa Pilipinas at iba pang bansa upang labanan ang agresibong hakbangin ni Beijing. Ang pagkakaroon ng suporta mula sa ibang bansa ay mahalaga upang mapanatili ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Sa kabila ng mga diplomatikong hakbang, ang PRC o People's Republic of China ay patuloy na nagtatangkang palakasin ang kontrol nito sa mga disputed areas. Halimbawa, sa isang insidente sa Second Thomas Shoal, ginamit ng Chinese Coast Guard ang mga bladed weapons upang sirain ang mga inflatable boats ng Pilipinas na nagresulta sa pagkasugat ng 8 marinero. Ang mga ganitong pag-atake ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng PRC upang ipagtanggol ang kanilang mga claim at takutin ang mga kalaban. Ang pagkakaroon ng Mutual Defense Treaty ng Pilipinas sa US ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng suporta mula sa ibang bansa. Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi papayag ang Pilipinas na mawala ang teritoryo nito. Sa kabila ng mga pagsisikap na ito, patuloy ang People's Republic of China
sa pagpapalakas ng presensya nito sa rehiyon, kabilang ang pagharang at pagbibigay banta sa mga operasyon ng ibang bansa. Dahil dito mahalaga ang pagkakaroon ng mas malalim na ugnayan sa mga kaalyado tulad ng Vietnam at US upang mapanatili ang seguridad at integridad ng teritoryo. Ang mga hakbang tulad ng pagbuo ng hotline at iba pang mekanismo para sa dialogo ay maaring makatulong upang mapanatili ang kapayapaan. Sa kabila ng lahat, nananatiling hamon ang pagtiyak na hindi mauwi sa digmaan ang sitwasyon habang pinapangalagaan ang soberanya. Ang South China Sea ay mayaman sa likas na yaman at mahalaga para sa internasyonal na kalakalan. Tinatayang 5 trilyong dolyar na kalakalan ang dumadaan dito taon-taon. Dahil dito nakikita ito bilang isang estratehikong rehiyon, hindi lamang para sa mga bansang nakapaligid, kundi pati na rin para sa global na ekonomiya. Ang US ay aktibong nakikilahok upang masigurado ang kalayaan sa pag-navigate at protektahan ang mga linya ng komunikasyon. Sa huli, habang patuloy ang tensyon at agresyon mula sa China, kinakailangan ang matibay na estratehiya at kooperasyon mula sa mga kaalyado upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Ang pagsuporta sa mga lokal na kabuhayan at pagbibigay diin sa pandaigdigang batas ay mahalaga upang labanan ang anumang anyo ng pang-aabuso o pananakot mula sa mas malalakas na bansa.